Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-OFW. It's me, Gentleman Bo. Maghati din naman po sa inyo ng pinakabagong balita sa araw na ito. Saudi Arabia has raised its value-added tax increase from 5% to 15% starting July 2020. Ito po ay sinuportahan at ipinaliwanag ng Ministry of Finance and Economy headed by Professor Mohammed bin Abdullah Al-Jaan, na kung saan ang kahalagahan ng mga hakbang na naglalayong maprotektahan ang kaharian ng ekonomiya ng kaharian ng bansa upang mapagtagumpayan ang pangdaigdigang krisis dulot ng corona pandemic na ito. Ganoon din po sa kanilang pang-pinansyal at pang-ekonomiyang suliranin upang hindi na po lumaki ang problema nito. Matatandaan, ang Saudi po ay isa sa mga naunang bansa na nagpatupad ng value-added tax 5% rate noong 2018. So 2 taong makalipas, ngayong 2020, ito po at naghain na naman sila ng panibagong increase para masuportahan ang kanilang namimilay na ekonomiya bunsod nga po ng coronavirus crisis na ito. Nais ko lamang kayong bigyan ng mga ilang halimbawa kung paano po makakaapekto ito para sa pang-araw-araw na kabuhayan ng ating mga ka-OFW dun sa bansang Saudi Arabia at kung saan ganoon din po sa kanilang mga common services, transactions na inaabil sa bansang ito. Una, kung ang isang ka-OFW ay bumibili ng paborito niyang soft drinks na family size na nagkakahalaga po ng 8 riyal, kung papatungan mo ito ng 5% VAT increase, ang babayaran po ng isang ka-OFW natin ay 8 riyal and 50 halala. Okay? Kung papatungan mo ito or papatawan mo ito ng 15% increase ng value-added tax, ito pong 8 riyal na ito ay papatawan ng 15% na increase ng VAT. Ito po ay babayaran ng isang ka-OFW natin ng 9 riyal and 50 halala. So kung mapapansin nyo, nung sa 5% VAT lang, nung nakarang ini-implement nila, ay ang binabayaran nila sa isang paboritong soft drinks ng isang ka-OFW natin ay 8 riyal and 50 halala lang. Ngayon po, dahil sa 15% na po ang VAT na ipatutupad ng bansang Saudi Arabia, ito po ay babayaran na nila ng 9 riyal and 50 halala. Ang diferensya po ay 1 riyal. Inuulit ko, ang 1 riyal po para sa aming mga OFW ay napakalaki. Ikalawang halimbawa, kung isang ka-OFW or expat ay pupunta sa isang massage parlor, gym, o let's say barbershop or spa, in other words, health club, na kung saan siya po ay nagbabayad ng 200 riyal para sa paunang service nito. Dati po, ang 200 riyal, kung ipaplasan mo siya ng VAT na 5%, ang magbabayad lang po ang isang ka-OFW, isang expat, ng 210 riyal. Yun po isa VAT na 5% lamang. Ngayon, kung papatawan po ito ng VAT na 15%, so 200 riyal para sa isang service sa isang massage parlor, plus 15% VAT rate, ang babayaran niya na po ay 230 riyal. Kung mapapansin niyo ang diferensya, 20 riyal na. Inulit ko, kung ang isang expat ay nagbabayad ng 200 riyal para sa isang massage parlor, spa, or gym, pag pinatawan mo ito ng VAT na 5%, 210 riyal lang po. 210 riyal lang po ang kabuang babayaran niya. Ngayon, dahil nga po sa isang panibagong batas at ito po ay patutupad na VAT na 15%, kung ang 200 riyal na yun ay papatungan mo siya ng 15%, 230 riyal na po ang babayaran niya. So in other words, may diferensyang 20 riyal. Mga ka-OFW, ang 20 riyal po sa amin sa Middle East ay napakarami ng mabibili. Alam po yan ng mga taga Middle East sa buong mundo, na kung saan ang 20 riyal mo makakabili ka ng isang buong manok. Okay? Karne, tinapay at prutas. Ganun po ang halagang mawawala
sa isang OFW sa pamamagitan ng BAT na ito. Isa pang halimbawa, ikatlong halimbawa, kung ang isang ka-OFW or expat ay magbabayad ng kanyang linya ng internet sa kanyang mobile. Let's say 100 real dati ang bayad niya plus 5% BAT, ang babayaran lang po niya ay 105 real. Inuulit ko, kung isang ka-OFW ay magbabayad ng linya ng telepono para mag-internet siya po ay magbabayad ng 100 real kada buwan plus BAT na 5%, so for a total of 105 real lang po. Dahil nga po may BAT na 15% na, so yung 105 real na babayaran niya ay magiging 115 real na para sa kabuuan ng isang buwan. May diferensya po na 10 real. Kung mapapansin ninyo, yung mga diferensya na yan ay para sa aming mga OFW napakalaga, lalong-lalo na sa panahon ng krisis na ito. Wala halos negosyo, wala halos karamihan ng mga trabaho ang mga OFW. So in other words, kung ang Saudi before, kung natatandaan nyo, ay nagpatupad ng 40% mandatory salary cut para sa buwan ng sahod nila sa loob ng 6 na buwan, ito ay dagdag pahasanin na naman at sakit sa ulo para sa mga OFW nating kababayan doon mismo sa Saudi. So, kumbaga mahihilong talilong ka rito kasi naging 1-2 punch, magkasunod di ba? Ang gobyerno ng Saudi Arabia ay inatasan ang lahat ng mga negosyante para ipataw ang nasabing BAT na 15% increase na to para sa lahat ng mga consumer. Okay? Ngayon, ang mga negosyanteng ito ay hindi naman sila maapektuhan sapagkat sila po ay naatasan lamang na magpataw at maningil at ipasa sa mga mamimili o consumers ang nasabing BAT increase na ito. At yung kikitain nito ay hindi naman mapupunta mismo sa mga negosyante, kundi ito po ay isusumiti nila o ibibigay din nila sa gobyerno. At ang gobyerno ay malilikop ang pangkalahatan na makokolekta para sa BAT increase na ito, ayun naman po ay pangsusuporta nila para sa ekonomiya nilang medyo nananamlay. So in other words, ang purpose nitong BAT na to ay para talaga targetin na yung pundasyon na gumegewang ay kahit papano ay tumatag. Okay? At kahit papano makabawi para ron sa tinatawag ng reduce of the aggravation of the crisis caused by corona virus na ito, na kung saan naapektuhan po ang various healthcare, ang social services, at ganyan din po ang economic services ng bansa at sa pangkabuuan. So ito po ay malupit na pagsubok para sa ating mga kababayan doon na kung saan hindi pa nga po nakaka-recover para dun sa sinasabing mandatory 40% salary cut sa buwan ng sahod nila. Itong nakailan lang, I think 2 or 3 days ago. Ngayon, nadagdagan po ng panibagong sakit ng ulo, karagdagang bawas sa kabangyaman ng bulsa, na kung saan, gaya nga po ng sabi ng mga kaibigan na natin na naroroon, tatagal para po ba sila at mananatili sa Saudi or uuwi na lamang? Yun po yung malaking big question mark sa ngayon para sa ating mga kababayan doon. Unang-una, nararamdaman ko rin po yan kasi po ako po isang OFW rin. Pangalawa, ang timing po kasi nung nasabing BAT na ito, na kung saan nandun po tayo sa isang lugmok na panahon dahil po sa coronavirus na ito. Ikalawa, ang nakikita ko lang solusyon dito para makaagapay, makahinga ng konti ang ating mga kababayang OFW ron, ay dapat magtipid, diba? Maghigpit ng sinturon. Kung mahilig ka sa gadget, kalimutan mo na yan. Kung mahilig ka maglalabas, pumunta ng mall, kumain sa restaurant, bumili ng mga bagay-bagay o damit, kalimutan mo na muna yan sapagkat yung haharapin mong problema, magmula sa 40% mandatory salary cut buwan, monthly,
at ito pong panibagong VAT increase na ito ay palagay ko para kang nasa pack ni Ali rito. So, sa tingin ko, medyo hindi magandang taon ito para sa lahat, lalong-lalo na para ron sa mga nasa Saudi na OFW, kasi hindi po natin masasabi kung makakayanan ng ibang kababayan natin ang ganitong pagsubok, sapagkat may nakausap po akong isang kaibigan na nagtatrabaho po ron sa Saudi. It so happen malapit po ito sa akin. Ayon po sa kanya, hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan, mula pa noong March, sila po ay binawasan na ng 10 day offs kada buwan. Inuulit ko, mula pa noong Marso, sila po ay nirequire ng kanilang mga employer ng 10 day off, at yun po ay bawas na automatically sa kanilang sasahurin para sa buwan na yun. At nagpatuloy pa po sa buwan ng Abril. So, March and April, na dapat sana sa bawat isang buwan ay meron lang tayong 4 na day off, sila ay na-require ng 10 day off buwan-buwan. Okay? At yun po ay automatically deducted na sa kanilang mga salary. Correct? Pagdating ng Mayo, tignan niyo po March, deduction sila ng 10 day offs. April, ganun din po. Pagdating ng Mayo, nagkaroon tayo ng 40% mandatory salary cut na ibabawas buwan-buwan sa loob ng 6 na buwan para sa mga ka-OFW natin doon. So, from March pa lang, kita niyo po yung agony kung gaano kahirap ang dinanas ng mga taong ito na naroroon, na kung saan masyadong naapektuhan pagdating sa pangangailangan ng pera at ganito po of course, sa pagpapadala sa kanilang mga pamilya. So, ang nakikita ko pong solusyon dito ay walang iba kundi pagtitipid lamang, paghihigpit ng sinturon, na kung saan walang ibang patutungan dito kundi tatagan lang. Alam niyo po, naniniwala naman ako sa mga Pilipino. Sa mga problemang dumarating, bagyo man yan o anumang unos, dyan tayo matatag, mas lalong tumatatag, sapagkat ang mga Pilipino ay, alam ko, meron tayong kinakapitan, sinasandigan, na kung saan andyan ang Diyos para manalangin tayo at tulungan tayo. Pero kapag ikaw mismo ang naroon sa sitwasyon na yon, kung mahina ang iyong diskarte, kung mahina kung paano gagawa ng paraan ito, isa lamang ang maiisip mo, umuwi ka ng Pilipinas. Kaya nga po ang tanong ng ibang kaibigan natin, tatagal pa ba kaya sila na magtrabaho sa Saudi o uuwi na lamang? That's the big question mark. Ako po bilang isa, nararamdaman ko ang nararamdaman ng mga kaibigan ay mga kababayan nating OFW doon, sapagkat kung kakausapin mo kahit sa boses lamang sa telepono, ramdam mo ang lungkot Kahit makita mo sa video ko lang mukha, tumatawa, ramdam mo yung panglaw ng mata at saka ng mukha. So, hindi masaya. Hindi masaya. Kasi may mga kaibigan tayo ron or mga ka-OFW na dapat sana nakapagbakasyon na sila nung March pa. Okay? Nung March pa. Hindi sila nakapagbakasyon, gawa nga po nung nagkaroon na ng lockdown yung mga taong papalit sa kanila papuntang Saudi. So, yung mga nasa Pilipinas hindi nakabalik ng Saudi dahil po sa lockdown sa atin. So, yung bakasyon nila sa karamihan na pending din. Tapos inabot pa ng VAT increase ngayon. So, matindi ang pagsubok na ito na daranasin ng ating mga kababayang OFW doon. Pero mga kaibigan, mga ka-OFW, kapit lang. Malalampasan natin ito. Malalampasan natin ito. Ang mga negosyante naman doon ay na nagpapatupad nito ay kinasangkapan lamang ng gobyerno o inutusan para lamang mangolekta ng nasabing VAT increase nito sa mga mamimili nila at mga consumer, na kung saan tayo po yun. Kayo na mga nanonood ngayon, at yung kinita neto ay hindi naman mapupunta sa kanila, sa mga negosyante, kundi i-remit din nila ito sa mismong gobyerno, na kung saan yung gobyerno gagamitin naman ito para mapatatag ang kanilang ekonomiya. Okay?
So, in other words, medyo komplikado. Kasi ang nangyari, nagsunod-sunod ang mga pagpataw ng mga measures, provisions, tsaka batas, directives na kung saan ang naapektuhan yung mga expats or foreign workers nila. Kasama po dyan si Juan de la Cruz o yung mga kababayan nating OFW na naroon ngayon sa Saudi Arabia. So, sana po medyo nagkaroon ng linaw kahit konti ang aking paliwanag na kung saan ay kakapit lang po tayo mga ka-OFW. At alam ko, hindi naman magtatapos ang problema dyan bagkos meron pa tayong Diyos na lalapitan at hihinga ng tulong. Hanggang sa muli, ito po si Gentleman Bok at nagsasabing magpakatatag po tayo at anuman ang mangyari, may Diyos tayong lalapitan at alam ko ang Diyos natin ay napakabuti, kailanman hindi siya nagbago. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless.